Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, nagkaagulo po. Talagang pinoproteksyonan po ng mga aso ng buhaya, di umano. Ang mga buhaya at mga aso po sa House of Representatives ay pinoproteksyonan po nila ang kanya-kanya po nilang interest, di umano. Lalong-lalo po sa ating kapirahan, mga tambay. Pinoproteksyonan po nila. At ipinagmamalaki pa nila, mga tambay, ang kanilang mga achievement. At siyempre po, ang achievement po ng ating kapirahan, mga kabayan. At naghihimok pa sila na makialam daw po tayo. Makialam tayo at makinig at manood. At iniimbitahan pa tayo mga tambay na maging witness sa mga budget na ginagawa po nila mga tambay. Ibang klase itong mga ito. Naglilinis-linisan itong mga dimoho na ito. Akala mo mga kaililinis at walang ginagawang anomalya at korupsyon sa ating kapirahan. Totoo kaya ito mga tambay? May katotohanan po ba na itong mga tao na ito pag nagsalita, akala mo kaililinis? Totoo po ba yan, mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin ang mga nagmamalaki at nagkakampi-kampi, mga tambay, na ayaw nila talagang mawala sa pagiging speaker ang tinatawag pong tambaluslos ng Vice President. Pakinggan po natin, mga tambay, kung paano po magkampi-kampi ang mga tinatawag di umanong mga buhaya sa House of Representatives. Yan po ang tawag sa kanila di umano eh. Pakinggan po natin ang balita. Sa gitna ng mga usap-usapan ukol sa umunay na kaambang pagpapalit ng liderato ng Kamara, kinumpirma ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na bumuo na sila ng Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Garin, sumasalamin ito sa patuloy nilang suporta kay Romualdez. Kumpiyansa silang hanggang 20th Congress, siya pa rin ang magiging leader ng Kamara. Sabi ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, nananatili ang supermajority sa Kamara para kay Speaker Romualdez. Nitong Sabado, nasa 240 na raw ang pumirma sa kanilang Manifesto of Support at patuloy pang tumataas ang bilang na ito. Sang-ayon din dyan ang iba pang House leaders. Sa kabila ng mga issue, si Speaker Romualdez patuloy naman ang pagtutok sa mahalagang usapin ngayon. Sa katunayan, pinuri niya ang 20 pesos rice program ng administrasyon na isaan niyang mahalagang hakbang para sa food security at economic justice sa bansa. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, tiniyak ni Romualdez na bibigyang prioridad nila ang programang ito para mapalawig pa at mapakinabangan sa buong bansa. Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Romualdez. Nasabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo, kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaba ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapaka naman. Yung akala mo na talaga, bobo na talaga kami, bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung bike. Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung bike dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Nahabla-habla na nga yung nahabla-habla na nga sa Supreme Court na ito declare the General Appropriations Act unconstitutional eh. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos ngayon, ikaw pa may gana magsabi na bantayan namin ang BICAM dahil pera namin to. Paano babantayan yung hindi naman po nakapublic? Sino? Paano babantayan yung BICAM? Sila-sila lang po yan. Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Sino po ba lang ang nasa BICAM? Yan po ba ay may public hearing po ba yan? Wala naman pong public hearing ang BICAM eh. Sila-sila lang po yan. Hindi po ba? Matagal na panahon po nilang ginagawa yan. Hindi lang po kahapon. Dekada na po yan. Yang BICAM, basta BICAM, sila lang po yan. Ang Kongreso at Senado, sila lang ang nasa BICAM. Hindi po ba? Kaya nga dyan po nagkakandaleche-leche. Pagka po inupuan na nila sa BICAM, tapos sasabihin sa atin, makialam, makinig. Paano mo pakikinggan? Yung sarado.
Hindi naman po naka-broadcast yan. Yang BICAM. Hindi naman po televise yan. Hindi naman po katulad ng hearing yan na ini-hearing at napapanood natin sa Senado at sa Kongreso. Yang BICAM. Huwag nyo kaming gawing bobo, tanga. Para sabihin makialam. Makialam daw po sa BICAM. At pinagmamalaki rin po ang kanilang mga achievement. Anong achievement? 20 pesos na kilo ng bigas. Sa loob ng 3 taon, yan ang achievement. Para sa pagsugpo ng kahirapan at nagtataas ang bilihin katulad ng bigas, 20 pesos. Nakarating po ba sa atin yung 20 pesos, mga kababayan? Sige nga. Nakakarating po ba yan sa kasulok-sulukan ng Pilipinas? At sa lahat po ba ng merkado? Meron po ba yan sa talipapa? Sa palengke? Sa grocery? Makakabili po ba tayo ng 20 pesos na bigas? Sa buong Pilipinas? Sige nga. Limitado lang po yan. At ang kinakawawa po nila dyan, ang ating mga magsasaka. Dahil habang nagbebenta po sila, dahil gamit po sa pamumulitika, ang 20 pesos na kilo ng bigas, pinapatay naman po nila ang mga magsasaka. Pinapatay! Bakit ko po nasabi? Binabarat ang kilo ng bigas, lalo pag ibebenta mo sa NFA. Hindi po ba? Binabarat? Mababa ang benta? Mababa ang bili? Hindi kaya? Di po ba? Kawawa ang magsasaka. Napakataas ng kanilang puhunan. Di po ba? Sa binhi, sa pataba, sa gasolina, o sa diesel. Di po ba? At yung binabayaran pa nila na mga magtatanim pa riyan. Di po ba? Para maging hindi naman po yan instant. Di po ba? At yung pagod at hirap, dugot pawis ng ating magsasaka. Napakalaki ng kapital at puhunan. Pero pagdating po ng harvesting, binabarat pa ng mga kapitalista. Lalo pa ngayon, may programa raw silang 20 pesos na kilo ng bigas. Katarantaduhan yan. Hindi po ba? Mga kababayan, nakita nyo po, hindi lang naman bigas ang problema natin. Bigas lang ba? Mga kababayan, bigas lang ba? Nahandyan yun ang ubod ng mahal na mga karne, manok, baboy, baka, gulay, isda. Pati nga panluto natin, gasol. Di po ubod ng mahal. Di po ba? Yan lang po ba problema bigas? Achievement ninyo? Bakit hindi mo ipinagmalaki na ipagpapatuloy din ninyo ang inumpisahan yung puro ayuda? Di po ba? Puro ayuda? Bakit hindi nyo na binabanggitan ngayon ang puro ayuda nyo? Hindi po ba? Diyan kayo kumikita ng malaki? Itong mga buhaya na ito, di umano. Hindi po ba? Nakakaano, no? Talagang ibang klase po itong speaker na ito. Palibasa, mahina yata ang presidente. Kung iba-iba po ang presidente, hindi na po speaker ito. Malabo po maging speaker ito kung matino ang presidente. At kung ang presidente galit sa korupsyon, never pong maging speaker yan. Sa dami ng issue ng korupsyon. Hindi po ba? Yung 2025 national budget, gaano po ang ginawa nila sa BICAM dyan? Di po ba inumpisahan nila sa BICAM yan? BICAM sa Bicameral Conference Committee Report? Di po ba? At yung pinarmahang GAA, yung mga blanco, 241 billion, nasaan na yon? Ano na nangyari doon? Iniintay nga ng taong bayan yung resulta niyan. Ano na ang hatol dyan ng Korte Suprema? Maanumalya yan. Wala pa rin yaw-yaw dyan at aksyon ng Korte Suprema. Ano ang desisyon dyan? Malapit na naman po ang budgeting natin sa 2026. Hindi pa po nare-resolba ang isang damukal na issue ng korupsyon itong 2025. Hindi po ba? Nandiyan pa rin po yung pumuputok na issue na isa na naman po korupsyon yata. Ano po yon? Sa Senado. Di po ba? 155 billion. Di po ba? Meron po. Yan po ang pumuputok. Di po ba? Grabe. Sa Senado, issue 155 billion. Sa Congress, ang issue 241 billion.
sa mga blanco. Nakita niyo po, mga kababayan, yung issue po natin, pork barrel sa Senado, 155 billion. Sa Kongreso naman, 241 billion. Yung mga blanco na biglang nagkaroon ng himala. Nakita niyo po yung mga issue nitong dalawang to. Itong institusyon na ito. Grabe sa pera. Pero sila pa rin ang nananatili. Senate President, Speaker of the House, sila pa rin. Grabe ang presidente natin. Talagang makikita mo na ganitong klase ang presidente. Mga kabayan, hindi pinapakialaman ng napakalaking korupsyon. Kasama yata siya dyan. Hindi kaya? Magkakasabwat. Hindi kaya? Kaya lumalaki ang mga ulo. Saan ka nakakita, mga tambay? Ang pagkakaalam ko sa mga buhaya, mahaba ang nguso. Pero yata ngayon, ang mga buhaya sa Pilipinas, lalong-lalo sa Kongreso at Senado, ang mga buhaya yata dyan di umano, ay hindi po mahaba ang nguso. Malalaki ang mga muka. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Grabe, no? Ang mga regular na buhaya po ay mahaba ang muka, mahaba ang nguso. Pero sa Pilipinas, iba po ang mga buhaya. Naglalakihan po ang mga pagmumuka at nagtatabaan na para mga baboy. Di umano. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi marami po nakikita si Kamanong na mga politiko na nagtatabaan eh. Naglalakihan ng muka. Pero buhaya raw po tawag dyan. Totoo po ba yun? Ibang klase, no? Anong achievement po, mga babayan? Nakita nyo po, itong mga tao na ito, 240! Mga kababayan, 240 na daw po sumusuporta sa tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ibang klase. Ibig sabihin, itong 240 na sumusuporta sa Speaker, ito po'y puro magnanakaw. Hindi po kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Ganun po ba? Ito pong mga sumusuporta at madadagdagan pa. Di ibig sabihin, madadagdagan pa mga magnanakaw. Hihigit pa sa 240 kasamang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Ganun po ba? Kawawang Pilipinas. Napakarami na po pala magnanakaw. Di umano sa Kongreso. 240 na ang pumipirma. Sumusuporta sa tinatawag na tambaluslos. At madadagdagan pa raw yan sa mga darating na araw. Dahil po, sinisigurado na nila na hindi maaalis at uupo pa rin speaker sa 20 Congress. Ibig sabihin, parami pala ng parami ang mga magnanakaw di umano sa pera ng bayan sa ating bansa. 300 plus lang po ang congressman kasama party list. Majority po pala riyan ay mga magnanakaw pala, di umano. Di po ba? Dahil kung hindi po yung mga magnanakaw di umano, marami na po nag-imbestigar yan sa ginawa nila sa BICAM sa 241 billion na naisingit nila sa mga blanco na sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab at marami pang iba. Hindi po ba? At ganun din po, naimbestigahan na rin sana ang pumuputok na issue ng korupsyon, pork barrel ng mga senador. 155 billion. Kaya nga lang po mga tambay, pagka ganito po na nagkakaroon po ng kampi-kampi, pinagtatakpan at pinagtatanggol pa ang gumagawa ng ganitong klase na korupsyon sa ating bansa. Ibig sabihin, magkakaisa po sila, magkakakulay, magkakakaliskes, at puro sila timawa, di umano. Walang kabusugan, hindi kaya sa pera ng bayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Di po ba? 3 taon. 3 taon tayo, ipinagmalaki. Kilo ng bigas, 20 pesos, proud na proud, at ipagpapatuloy pa. Samantalang kay dating Pangulong Duterte,
Hindi kilo ng bigas ang ipinagmamalaki. Build, build, build. At napakaraming investor na pumapasok sa ating bansa. Ipinagmamalaki. Maraming trabaho ang ibinigay ng build, build, build. Pati ang mga kapitalista pumapasok malalaki. Di po ba? Investor. Lumago ang turismo. Pero ngayon, ano po? Napag-iiwanan na tayo. Bound tayo sa utang. Pero 20 pesos ng bigas ang pinagmamalaki na ipagpapatuloy pa ng Kongreso. Dahil meron po silang corruption yata dyan. Grabe, no? Walang maipagmalaki na malalaking proyekto maliban sa kilo ng bigas. Unbelievable. Ang mga achievement po ng mga congressman yata natin. Ang achievement, ano po achievement nila? Ano po? 2025 national budget. Achievement. 241 billion. Achievement. Ano pa mga achievement? Mga pumirma sa impeachment. Hindi raw po bababa sa 150 million bawat isang pumirma. Ayon mismo yan sa kalyado nila na si Representative Toby Tiangco. At marami pa nagpapatotoo. Pumirma ka lang para ma-impeach ang Vice President. Magkakaroon ka ng pondo na napakalaki sa iyong opisina. Totoo kaya ito? Achievement po yan ng tinatawag na tambaluslos. Mga kababayan. Isa po ito, mga tama. Hindi lang po ang Pangulo ng bansa ang problema ng Pilipinas. Pati po ito. Ito po ang pinakamalaki. Parehas na parehas po. Parehas na parehas. Napakalaki rin problema ng bansa itong tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Dahil sila po ang kumukontrol ng pera natin. Di po ba pinatunayan ng Vice President yan? Kahit mawala na sa posisyon yung tao na yan, yan tinatawag niyang tambaluslos, ay never niyang maibalik sa dami ng ninakaw daw niya sa pera ng taong bayan. Pera ng taxpayer. Kasama pa ang inutang. Ang magbabayad ay taong bayan pa rin. Isang damukal daw po ang ninakaw niyan. Ayon sa Vice President. Hindi na kayang ibalik at hindi na maibabalik pa dahil ninakaw na raw. Di umano. Grabe, no? Pero meron tayong Pangulo. Kinukonsinti ang kanyang pinsan. Bakit kaya magkakasabwat? Ang tanong ni Kamanong, sa dami kaya ng ninanakaw nito, ayon sa Vice President, magkakashare kaya sila rito? Parte-parte? Ganon kaya? Parte-parte kaya? Parehas kaya ang partihan nila sa mga nakukuha nilang pera galing sa ating buwis at utang? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi Vice President ang nagpaputok niyan eh. Dahil naranasan niya at nakita na kanyang dalawang mata ang ginawa nitong institusyon na ito. Lalo-lalo na pagka ito po'y nasa BICAM na. Pati po ang First Lady, pinangalanan ng Vice President. Kasama raw po yan sa nagnanakaw ng pera ng bayan ayon sa Vice President. Totoo kaya yon? Totoo kaya yung sinasabi ng Vice President? Kumukurakot din daw ng pera ang First Lady dahil naranasan niya nung siya'y DepEd Secretary. Di po ba? Isang damokal na extraordinary ang nilalagay nila riyan. Totoo kaya yon? Posible. Dahil may mga dokumentong hawak ang Vice President sa ginawa nila. Ayon na rin niya sa Vice President. Kaya nga hirap na hirap silang i-impeach yan. Hindi po ba? Dahil lalabas po ang ano. Ano po lalabas? Blood, di ba? Blood, blood. Blood, di po ba? Madugo! Di po ba? Dahil napakaraming hawak ng Vice President. Dokumentado. Pati yung sinasabing envelope. Dahil yung sa envelope, puputok po riyan kasama ang First Lady. Puputok!
na parang bloodbath. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, hindi lang po ang presidente ng Pilipinas ang may issue sa isang damukal na korupsyon sa ating bansa. Ito rin dalawang institusyon na ito, Senado at lalong-lalo itong tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ito po yung mga salot, di umano. Nagpapakademonyo po ito, di umano, sa pera ng taong bayan. Walang kabusugan po itong tao na ito, mga tambay. Isang damukal na po pera nito. Bilyonaryo na po ito. Baka trilyon na pera nito. Pero patuloy pa rin daw po itong nagnanakaw sa pera ng bayan. Di umano, sabi ng Vice President. Totoo kaya yan? Posible. Wala tayong nakikitang mga programa Malalaking proyekto, wala tayong nakikita. Ano po nakikita natin, mga proyekto? Sige nga, 20 pesos na kilo ng bigas. Proyekto, ang binabudget natin ay trilyon-trilyon. Programang malaki, 20 pesos. At puro isang damokal na ayuda pinamigay, lalo-lalo nung halalan. Programa ba yan? Sige nga. Ano ipinagmamalaki? Wala. Yung mismo ang tulay. Di po ba? Yung tulay mismo. Di po ba? May problema yung tulay nila. Yung San Juanito ba yan? Di po ba? Grabe. Mismo yan sa probinsya niya. Kinukurap pa rin yata nila ang maintenance niyan. Grabe, no? Achievement nila yan. Pero madali po nila isisi yan. Isisisi lang po sa nakaraang administrasyon yan. Ganyan po sila katindi. Ibang-iba. Ibang-iba po ang naranasan natin kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, hindi mo na kailangan magsalita, hindi mo na kailangan magmalaki. Makikita mo, mararamdaman mo, malalasap mo ang trabaho ng isang Duterte ngayon. Ipinagmamalaki na nila. Ipinagyayabang na nila. Puro salita. Pero wala kang makita at maramdaman sa mga sinabi nila. Hindi po ba? Ang nakikita natin, puro korupsyon. Issue ng korupsyon. Puro pera. Pamumulitika. Hindi po ba? Ibang klase itong mga tao na ito. Mag-iinit ang bunbunan mo rito sa mga tao na ito. Mga sakim sa kapangyarihan. Walang kahihiyan. Di po ba? Makakapal ang muka. Makakapal ang balat. Di umano. Di po ba? Walang kahihiyan. Ang kapal ng pagbumuka. Alam nila sa sarili nila na sila'y mga magnanakaw. Di umano. Pero sa sobrang kapal ng pagbumuka, kaya nilang tanggapin lahat. Di po ba? Dahil sa pagmamahal sa pera. Nila! Hindi po ba? Grabe yan. 3 taon yan. Hindi lang po ang issue ng korupsyon sa Pangulo. Pati yan. Mas grabe raw po yan. Mga kababayan. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, mga kababayan, kung pwede lang natin utusan ang kulog at kidlat, lahat ng mga magnanakaw sa Senado at Kongreso, tamaan ng kulog at kidlat kung mautusan lang natin. Kaya lang, hindi natin pwede utusan. Hindi po ba? Ganyan po katindi po ngayon sa ating bansa, mga tambay. Nakakalungkot lang po sa ating bayan. Ang nakikita po natin na pinagagawa po ng mga politiko. Kasi, nabago na po ito Nabago po ito, na-control ni dating Pangulong Duterte. Itong mga buhaya na ito, na-control ito Kaya nga nakagawa po ng isang damokal na proyekto nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Na-control silang lahat Mga narco-politics, na-control. Di po ba? Mga oligarko, na-control. Mga politikong korap, na-control. Kaya nga napakaraming pumapasok na kaperahan. Pati mga oligarko nasisingil ng tamang buwis.
mga magnanakaw na mga politiko, takot magnakaw dahil mapapahiya sila. At kontrolado po ni dating Pangulong Duterte ang mga proyekto. Hands-on siya. Kaya nga hirap silang mangurakot. Ngayon, ang Pangulong Marcos Bubay, kontrolado niya ang sitwasyon? Hindi. Bakit? Kasabwat yata siya. Hindi kaya? Sa ganito pong lakaran ng korupsyon, mga kababayan. Yan. 2025 pa lang po yan, yung issue ng korupsyon. Na wala pa dyan 2024 at 2023. Hindi nakita nyo po yung pinaggagawa nila kabalbalan sa pera natin. PhilHealth! Tanggalan mo ng subsidy. Bilyon-bilyon. Saan nila dinala yung tinanggal nila riyan? At kinuhanan mo pa ng 89 billion na i-release na yata 60 billion mahigit. Ano na nangyari riyan? Maharlika Investment Fund. Ano na nangyari dyan? Pati ang SSS, PDIC, GSIS. Ano na nangyari dyan at marami pang iba? Ano na nangyari sa pera dyan? May investigasyon ba riyan? Maharlika Investment Fund. Napakarami raw pong kikitain yan. Yung investment na yan. Kamusta na po kaya yan? At yung ating pong proyekto, napakaraming flood control. Bilyon-bilyon ng ginastos. Nasaan na kaya yan? Nakakalungkot lang po mga kabayan. Ang dinanas po natin, mula po nung silang nanungkulan sa ating bansa, kay gulo-gulo, napakagulo po ng politika sa ating bansa. Magulo na. Habang magulo ang politika, sinasamantala naman nila magnakaw di umano ng pera ng bayan. Hindi kaya? At sasamantalahin nila, dadali nila ang issue sa mga Duterte para lahat po ay mapagtakpan ang ginagawa nilang mga katarantaduhan di umano at pagnanakaw sa pera ng bayan di umano. Di po ba? Dadali nila ang issue sa mga Duterte. Ipatapon ng dating Pangulong Duterte dalhin sa The Hague, sa ICC. Hindi po ba? Para pagtakpan. Pag may lumabas na issue sa kanila, katulad ng issue sa First Lady na nasangkot sa Amerika, pulburon ang issue, pinagtakpan, dalhin sa Duterte. Hindi po ba? Issue ng Pangulo sa pulburon, sa tawas, sa coke na sinisingot. Dalhin sa mga Duterte ang issue. Di po ba? Kaya lang po, ang mga Pilipino ay hindi po tanga at bobo. Yung matitino. Pero nalulungkot lang po tayo mga tambay. Dahil meron po mga Pilipino na nagpapakatanga, nagpapaagago, at nagpapakabobo. Lantara na nakikita ang ginagawa nila, trabaho sa atin, pati sa ating kapirahan, na wala po tayong nakikita. Samantalang ang nakikita lang natin ay nagsisiyaman sila. Nagiging milyonaryo, bilyonaryo, baka trilyonaryo pa ang karamihan dyan. Yan po lang ang nakikita natin ngayon. Kaya nga tama yung sinasabi sa ibang bansa eh. Ayon sa survey nila, ang Pilipinas, napakahirap ng Pilipinas, napakahirap ng sitwasyon ng mamamayan, lalo na may hirap, pero dumadami pa raw ang mayayaman sa ating bansa. Totoo naman yun. Pagka ganito ang gobyerno natin, dadami talaga ang mayayaman. Halos lahat ng politiko Kongreso pa lang, 200 plus na yung sumusuporta sa sinasabing magnanakaw ng Vice President. Di marami yayaman, mga politiko, sa Kongreso pa lang yan. Wala pa sa Senado. Paano pa po sa baba? Sa LGUs? Paano pa mga gobernador na mga korap? Mga mayor na korap? Di po ba? Mga kapitan na korap na po pwede maging milyonaryo? Hindi po ba?
Kaya dadami po talaga ang mayayaman sa Pilipinas. Kaya nga lang, puro magnanakaw. Hindi kaya. Yan po mga kabayan, ang kinumentuhan natin. Pakapala na lang po ng muka. Lalong-lalo po dito sa institusyon na ito. Kailangan po kasi makapal ng mukha mo. Kasi pag kinapalan mo mukha mo, makapal din ang pera na babalik sa'yo. Ganyan po yata lakaran dyan. Hindi kaya? Kakapalan mo mukha mo. Kahit tawagin kang buhaya, crocodile, crocs, aso, tanggapin mo. Kapalan mo ang pagmumukha mo at kahihiyan mo. Tanggalin mo ang kahihiyan mo. Kasi makapal din ang darating sa iyo kung ikaw ay sasama sa makakapal. Hindi kaya? Pakapalan na lang. Kakapalan mo mukha mo. Kakapalan din nila ang ibibigay sa iyo na pakinabang. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kababayan. At sana wag po kayong maging makapal, mga kababayan. Thank you po sa mga nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa ating mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, si Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinakakalob. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, lagi po akong humihiling po sa inyo na sana po magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na maingatan po, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po, alam po natin na marami po siyang karamdaman at siyempre po, dala na rin po ng kanyang edad. Sana po, loobin po na mabigyan pa po siya ng mahabang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. Salamat po ng marami. Muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo. Doble ingat po tayo mga kababayan. Paalam po. Bye-bye.